Mabubuhay ba ang tao na walang Diyos? Salungat sa paniniwala ng mga atista at agnostics sa mga nakalipas na siglo, ang tao ay hindi kayang mabuhay ng walang Diyos. Ang tao ay maaaring mabuhay nang hindi kumikilala sa Diyos, ngunit hindi mabubuhay sa katotohanang walang Diyos. Bilang lumikha, sa Diyos nagmula ang buhay ng tao. Ang pagsasabing ang tao ay umiiral ng walang Diyos ay tila pagsasabi na maaaring magkaroon ng relo ng walang manggagawa ng relo, o maaaring magkaroon ng kwento ng walang tagasalaysay nito. Utang na loob natin ang ating pagkatao sa Diyos, na siyang lumikha sa atin sa kanyang wangis. Genesis chapter 1 verse 27. Ang ating pag-iral sa mundo ay nakadepende sa Diyos. Tanggapin man natin o hindi na mayroong Diyos. Ang tagapagpanatili. Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng buhay. Mga Awit chapter 104 verse 10 to 32. Siya ang buhay. 1 chapter 14 verse 6. At ang lahat ng mga bagay na nabubuhay dahil sa Kanya. Mga taga-Kolosas chapter 1 verse 17. Maging ang mga tumatanggi sa Diyos ay tumanggap ng buhay mula sa Kanya, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at di ganap. Mateo chapter 5 verse 45. Ang isipin na ang tao ay nabubuhay ng walang Diyos ay pagpapalagay na ang mirasol ay matuloy na mabubuhay ng walang sikat ng araw, o ang rosas ay mabubuhay nang hindi dinidiligan ng tubig. Bilang tagapagligtas, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 chapter 1 verse 4. Dumating si Jesus upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. 1 chapter 10 verse 10. Na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan kasama siya. 1 chapter 3 verse 15 to 16. Na upang mabuhay ang tao at totoong mabuhay, kinakailangan niyang kilalanin si Kristo. 1 chapter 17 verse 3. Ang taong walang Diyos ay meron lamang pisikal na buhay. Nagbabala ang Diyos kay Adan at Eva na sa araw na siya'y suway nila ay walang pagsalang, sila'y mamamatay. Genesis chapter 2 verse 17. Nalalaman natin na hindi sila sumunod, ngunit hindi sila pisikal na namatay. Sa halip, namatay ang kanilang espiritu. Meron sa kanilang loob na matay ang kanilang espiritual na buhay na kanilang nalalaman, ang kanilang pakikipag-isa sa Diyos, ang kalayaan na magalak sa Diyos, ang kalinisan at pagkadalisay ng kanilang kaluluwa. Ang lahat ng mga ito ay nawala. Si Adan na nilikha upang mabuhay at makasama ang Diyos ay sinumpa dahil sa tuluyang pagkahulog sa tukso ng laman. Ang nilayan ng Diyos na mula sa alabok patungo sa kalwalatian, ngayon ay naging alabok patungo sa alabok. Tulad ni Adan, ang taong walang Diyos ngayon ay nabubuhay lamang sa makamundong mga bagay. Ang mga taong yaon ay parang masaya. Sa bagay, mayroong kagalakan at kasiyahan sa buhay na ito. Ngunit maging ang mga kagalakan at kasiyahan na ito ay hindi matatanggap kung hindi dahil sa Diyos. Ang ilang tumatanggi na mayroong Diyos ay namumuhay ng puro paglilibang at pagkakatuwa. Ang kanilang karnal na pamumuhay ay tila nag-aani ng madali at masayang pamumuhay. Sinasabi sa Biblia na mayroong sukat ng kagalakan sa kasalanan. Mga Hebreo chapter 11 verse 25. Ang problema, ito ay pansamantala lamang. Ang buhay sa mundo ay maiksi lamang. Mga Awit chapter 90 verse 3 to 12. Bukas makalawa, ang hedonista tulad ng alibughang anak sa parabula ay mapagtanto
na ang makamundong kaligayahan ay panandalian lamang. Lucas chapter 15 verse 13 to 15. Hindi lahat ng tumatanggi sa Diyos ay puro mga taong mapaghanap sa makamundong pagsasaya. Marami sa mga hindi ligtas na tao ay namumuhay ng tuwid at maayos, maging ang may maligaya at kontentong pamumuhay. Inilahad sa Biblia na ang pagsunod sa mga prinsipyong moral ay may kapanginabangan sa mundong ito, gaya ng katapatan, pagpipigil sa sarili, at iba pa. Ngunit kung walang Diyos, ang mundo lang ang mayroon ang mga taong yaon. Ang tapat at maayos na pamumuhay sa buhay ay hindi garantiya ng kahandaan sa kabilang buhay. Tulad ng parabola tungkol sa mayamang magsasaka sa Lucas chapter 12 verse 16 to 21, at ang pag-uusap ni Jesus at ng isang mayaman ngunit moral na binata sa Mateo chapter 19 verse 16 to 20. Ang taong walang Diyos ay walang kakontentuhan sa kanyang buhay sa mundo. Ang tao ay walang kapayapaan sa kapwa-tao dahil wala rin silang sariling kapayapaan. Ang tao ay walang kapanatagan dahil wala siyang kapanatagan sa Diyos. Ang paghahanap ng kasiyahan para lamang lumigaya ay dulot ng pagkawala ng kapanatagan sa sarili. Ang mga mapaghanap sa kasiyahan sa buong kasaysayan ay natagpuan ang mga taong pansamantalang naglilibang sa buhay ay nagbubunga lamang ng mas malalim na kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng alalahanin na may mali ay mahirap iwaksi. Si Haring Solomon ay sumubok sa kung ano ang mga kayang ibigay ng mundong ito, at kanyang itinala ang napag-alaman sa aklat ng mga ngaral. Natuklasan ni Solomon na ang kaalaman sa ganang kanyang sarili ay walang kapararakan. Ang mga ngaral chapter 1 verse 12 to 18. Natagpuan niya ang kasayahan at kayamanan ay walang saysay. Chapter 2 verse 1 to 11. Ang pagiging makamundo ay kahangalan. Chapter 2 verse 12 to 23. At ang kayamanan ay madaling mawala. Ika-6 na kabanata. Pinagtibay ni Solomon na ang buhay ay regalo ng Diyos. Chapter 3 verse 12 to 13. At ang tanging matalinong pamumuhay ay ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat yawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Chapter 12 verse 13 to 14. Sa madaling salita, mas marami pang mahalaga sa buhay kumpara sa mga pisikal na aspeto. Binigyang diin ito ni Jesus ng kanyang sinabi, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mateo chapter 4 verse 4. Hindi tinapay, pisikal, kundi salita ng Diyos, espiritual, ang bumubuhay sa tao. Walang silbi ang pagsisiyasat sa sarili lamang para pawiin ang lahat ng ating kapighatian. Matatagpuan lamang ng tao ang halaga at kakontentuhan sa buhay kung kikilalanin niya ang Diyos. Ang kapalaran ng taong walang Diyos ay impyerno. Ang taong walang kinikilalang Diyos ay patay sa espiritual. Sa oras na matapos ang kanyang pisikal na buhay, haharap siya sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa kwento ni Jesus tungkol sa isang mayaman at kay Lazaro, Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Ang mayaman ay namumuhay ng masaya at masagana, ngunit hindi kumikilala sa Diyos. Samantalang si Lazaro ay nagdurusa sa buhay, ngunit kinikilala ang Diyos. Naunawaan lamang nila ang bigat ng mga piniling desisyon sa kanilang buhay pagkatapos nilang mamatay. Napagtanto ito ng lalaking mayaman, ngunit huli na.
Nalaman niyang marami pang mas mahalaga sa buhay kaysa sa kayamanan. Samantalang si Lazaro ay maginhawa ang buhay sa paraiso. Para sa dalawang ito, ang maiksing pamumuhay nila sa mundo ay walang-wala kung ihahambing mo sa permanenteng kalagayan ng kanilang kaluluwa. Ang tao ay natatanging nilikha. Inilagay ng Diyos ang sanlibutan sa kanilang puso, na ano pat hindi matalos ng tao ang gawa ng ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang Mangangaral chapter 3 verse 11. At ang katuparan ng walang hanggang kapalaran ay matatagpuan lamang sa Diyos at mismong sa Kanya lamang.